Magandang hapon po aking mga kababayan ng Batangas City at ng Batangas Province. Maraming salamat po. Magsiupo po tayo dahil baka mapagod na kayo sa kakasayaw kay Andrew E. Magandang hapon po. Talaga naman. Lagi naman po pag ako'y nagagawi sa Batangas Province, Batangas City, lagi naman napakainit ang ibinibigay ninyong salubong. Hindi lamang sa akin, kundi sa ating mga kandidato ng alyansa para sa Senado sa darating na halalan. Maraming salamat po. At kayo po ay nakadalo dito sa aming rally. Napakadami po ang hindi na po nakapasok. Nasa labas, nanonood na ng malalaking television. At kaya pati sa kanila ay nagpapasalamat na sila ay nakahanap ng panahon upang makilahok sa ating munting rally kung saan natin ihaharap ang ating mga butihing, magigiting na kandidato para sa Senado na nasa ilalim ng Samahang Alyansa. Alam niyo po, kamakailan lang ay pinagdiriwang po natin yung araw ng paggawa o Labor Day. Sa paghahanda sa selebrasyon ng Labor Day po, tinignan po namin basta pagdating ng 12, huwag nyo isusulat yung BBM, ha? Hindi ako kandidato. Ito yung mga kandidato, huwag yung kakalimutan. Kaya po tayo nandito. Ngunit, maasahan mo, pag naluklok itong mga kandidato natin sa Senado, hindi nyo na po kailangan isigaw ang BBM dahil lagi akong nasa likod nila, lagi kami ang nagsasama, lagi kami ang nagtutulungan, at lagi naming iniisip ang kapakanan ng ating mga minamahal na kababayan. Yun po ang maaasahan ninyo. Kagaya po ng aking nabanggit, pinagdiriwang po natin ang Labor Day. At bilang paghanda sa araw na yon, dahil napakahalaga po ng ating mga manggagawa. Para sa akin po, ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas ay ang ating mga manggagawa. Kaya naman nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga statistiko, natuwa naman po kami na ngayon po, dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinakamababang unemployment rate sa 20 taon na nakalipas. Kaya naman po, dahan-dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Kaya alam niyo po, may kinalaman po itong isang anak ng Batangas dito dahil alam niyo naman, Secretary of Finance natin po, si Secretary Ralph Recto. Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka,
at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya't ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na proyekto, na programa. Ay siguro, lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa mga, lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayong tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang, sa nakaraang 1 taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas ngayon, kung may lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuo na po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Doon naman sa kabila, ay kulang naman. Ngunit, hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yun at makikita natin, nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa pagtulong naman. Alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang ating kawawa naman ng ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon, ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. At ngayon, kahit dumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na
At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Iilan lang po yan sa ating ginagawa.